Kamusta kayong lahat diyan mga kababayan? Welcome back sa News Info PH. At yun nga mga kababayan, wag na nating patagalin pa, no? Napakarami sa ating mga kababayan, no? Ang nagulat dito mga kababayan dahil eto, pakinggan niyo mga kababayan, ang controversial na 26 billion AKAP funding ng pinsan nitong si PBBM mga kababayan na si Tamba Romualdez ay sinecure, no, ni PBBM ang funding dito mga kababayan, no. Kahit na ito controversial mga kababayan, no, dahil nga sa ginagamit umano ito bilang pambili ng boto sa darating na eleksyon mga kababayan sa pamamagitan ng ayuda kuno mga kababayan, no. Pero namimili pala sila ng boto at ginagamit itong pondo ng ating bayan sa pamamagitan nitong AKAP. At kahit na controversial nga ito mga kababayan, ay eto, walang habas at walang pang-alinlangang sinecure ni PBBM itong 26 billion pesos na AKAP funding mga kababayan. Grabe, anong masasabi niyo dito mga kababayan, no? Hindi talaga makapaniwala ang marami sa ating mga kababayan. At dahil nga mga kababayan, tinanggalan nitong Marcos administration ng budget ang mga mas mahalaga pang ahensya tulad ng DepEd at PhilHealth mga kababayan. At ipinasok ni PBBM at hindi inalis itong AKAP na may 26 billion pesos na pondo. So ito mga kababayan, sabay-sabay nating panoorin ito. Joyful Thursday afternoon to all. I am William Theo and this is PTV News Now. On the second to the last day of 2024, we kick off this afternoon's stories with today's big event. The signing of the 2025 General Appropriations Bill or National Budget in the amount of 6.326 trillion pesos. True to his word, President Ferdinand R. Marcos Jr., after nearly 3 weeks of poring over every single line item on the voluminous stacks of the 2025 national budget with his budget review team like a fine-tooth comb, inked the proposed budget into law earlier today. The final version of the 2025 General Appropriations Act the President inked contained vetoed line items to the tune of 194 billion pesos. Yun mga kababayan, no? Napakalinaw, no? President Bongbong Marcos Jr. keeps the controversial 26 billion pesos AKA funding in the budget, mga kababayan, no? On conditional status. So yan yung nilabas na headline ng PTV News, mga kababayan, no? Sinecure, no? Pinasok, pinondohan nitong si PBBM, itong controversial na AKAP mga kababayan. Grabe, napaka mahiwaga talaga ito mga kababayan. No? Napakaraming kababalaghan mga kababayan dahil nga itong PhilHealth, itong DepEd at iba't ibang ahensya pa na mas mahalaga para rito mga kababayan ay yun nga binawasan o tinanggalan ng pondo para sa 2025 national budget. At eto mga kababayan, sinigurado itong AKAP ni Tamba, no? Dahil nga ang ayon kay Tamba mga kababayan, pang-ayuda, ano? Pang-ayuda sa taong bayan, di umano. Pero ang hidden agenda pala nila dito mga kababayan ay pambiling boto, no? Dinadaan nila sa paayuda-ayuda. Which the President Grabe. and his team of financial advisors and economic managers deemed inconsistent with the objectives of the President's working agenda. But the controversial 26 billion allocation for the ayuda for the Kapos Angkita program. Ito, pinupush talaga nila itong mga ayuda-ayuda mga babayan. Hindi naman tayo disagree dito sa ayuda-ayuda mga babayan. Pero sa tingin ko mga babayan, may mas better pa dito, no? Instead na mag-ayuda na lang sila, ay magbigay sila ng magandang trabaho para sa mga Pilipino. Hindi yung pansamantalang tulong, no? Mga kababayan, dahil sa ginagawa nilang pang-aayuda, lalo nilang pinapahirap itong mga Pilipino dahil mas lalong tumatamad, no? Kasi inaayudahan na lang.
or AKAP, which Grabe has itong ginagawa nila mga kababayan. drawn pushback from many quarters in and out of the government, was given a pass, but on a conditional implementation arrangement. Budget Secretary Amena Pangandaman, in a presser following the ceremony, said that while the 26 billion peso funding stays in place, the money will only be disbursed once the guidelines to the program are finalized and fleshed out and the requirements for the concerned government agencies are met. AKAP provides financial assistance to minimum wage earners and those classified as needy. Kita niyo mga kababayan, no? Ang kanilang nilagay dito, asahain dyan, assistance daw para sa mga minimum wage earner at iba pang mga Pilipino na medyo may kahirapan, no? Yan yung pinapalabas nila mga kababayan, pero ang totoong agenda nila mga kababayan ay gagawin lang nila yung pondo, no? Pinapadaan nila dyan. Dyan nila kukunin dahil napakabilis lang naman kukuhanin yung pondo at pera dyan, no? Isipin nyo, 26 billion mula sa pondo ng ating bayan. Gagamitin nila para sa kanilang personal interest, no? Sa kanilang ambisyong manalo sa mas mataas na posisyon, no? Pinapadaan nila dito sa ayuda. Tapos mga bayan, mangyayari napakaraming mga pangalan na wala namang nag-i-exist na tao or mga patay na nakareceive ng ayuda para makuha nila yung pondo. Napaka ano talaga nitong ginagawa nila mga kababayan, no? At akala pa rin nila marami pa rin ang mauuto nila dito. So, yun, grabe mga kababayan, no? Kaya nga dito mga kababayan, napakarami, no? Napakaraming mga Pilipino ang nagprotesta dito, no? Mga kababayan, at hindi nga nagustuhan itong pinagagawa ni PBBM mga kababayan. So, ano masasabi niyo dito mga kababayan, no? Agree ba kayo dito sa ginawa ni PBBM na kinip niya kahit controversial pa ito at maraming issue na pumipigil at kumukontra dito na mga maraming Pilipino ang nag-a-against dito dahil nga ito'y magagamit sa personal interest at pamimili ng boto, no? At yun, pinush pa rin nitong si PBBM mga kababayan dahil nga ito'y ano ng kanyang pinsan na si Martin Romualdez. So ito mga kababayan, no, panoorin niyo ito. Idinaan naman sa kilos protesta. So idinaan ng maraming mga Pilipino, ng mga iba't ibang grupo itong pagpirma ni PBBM sa budget Ng ilang grupo para sa 2025 ang kanilang mga pag-question kababayan. sa pinirmahan ng Pangulo na 2025 General Appropriations Act, kabilang na ang pananatili ng pondo para sa kontrobersyal na AKAP program. Yun, no? At Yun ang sinasabi ko sa inyo mga kababayan, no? Ang daming umangal talaga dito, no? Kasi tinanggal ni PBBM yung mga pondo, binawasan ang DepEd na dapat sana yung dagdagan para naman madagdagan yung mga benepisyo ng ating mga guro at sahod. No, mga kababayan, dahil nga napag-iwanan na yung sahod ng ating mga guro na naghihirap para turuan ang mga kabataang Pilipino. Pero yun nga, binawasan pa ni PBBM mga kababayan at yung PhilHealth pa mga kababayan, no, imbis na makatulong ito sa mga Pilipino na nauospital na mabawasan yung kanilang babayaran, no? Ay binawasan din nitong si PBBM ang pondo. Pero itong controversial na AKAP mga kababayan, no, nang nawala namang ibang adhikain kundi sa kanilang sabi ay pangtulong sa mga minimum wage earner daw na Pilipino, pero ang katotohanan ay gagamitin nila ito para sa kanilang personal interest mga kababayan. At nakatutok si Mav Gonzalez. Kahit maulan, may mga grupong nagrally sa Menjola para kondinahin ang 2025 General Appropriations Act. Binarikadahan ng mga pulis ang Mendiola Peace Arch habang nagprograma ang mga grupo sa kalsada. Sabi ng Makabayan Bloc, tila ginawa lang daw ng Pangulo ang line vetoes dahil may mga nagalit sa pagbawas ng pondo para sa edukasyon. Tokenism kasi yun eh. Lipat natin ito dito, lipat natin ito, dagdagan kunwari natin ito para hindi umangal yung mga tao. Kung magbibito ka lang ng ilang line items, ang kailangan niya ay repaso. Yun mga babayan, malinaw, no? Etong mga taktika nila, lumang estilo na kasi mga babayan, napakadali na lang mabuking itong taktika nila, no, mga babayan, na palipat-lipat, nililin lang yung mga tao para malihis sa kanilang tunay na agenda.
Question din ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro ang AKAP program na Yun. pangalawang taon na aniyang nasingit sa budget. Kanino ba talaga mapupunta itong akap na ito? Yung serbisyo, dapat ay dagdag na sahod. Sa Yun, dagdag na sahod. halip na sinasabi nila na madadagdagan ng ayuda yung mga Dito mga kababayan, hindi ako boto dito sa NPA na ito na si Castro mga kababayan, no? Dahil alam naman natin na NPA ito at panggulo lang ito sa Kongreso mga kababayan, no? At wala naman ibang ginawa nito sa House kundi ang gipitin ng mga Duterte at siraan, no mga kababayan, dahil nga bayad itong si Castro at ang mission lang naman niya ay manggulo sa gobyerno. At ito mga kababayan, nagprotesta siya pero ito agree ako dito sa kanyang sinabi dahil nga dito sa ginawa ni PBBM mga kababayan, no, dapat dagdag sahod sa mga guro, no. workers. Sagot Agree ba kayo mga kababayan na dapat dagdagan ng sahod ang ating mga guro? No? I-comment mo yan sa comment section mga kababayan kung agree kang madagdagan ang sahod ng bawat guro dito sa ating naman bansa. ng palasyo, may mga paraan para bantayan ang paggamit ng pondo. We can check that. Those people who notice that, they can complain. And then we will go to investigate. Oh, ganun lang yung sinasabi nila. Mag-complain kayo, you can complain, etc. etc. Pero nga mga kababayan, wala namang nangyayari, no? Kasi halos magkakonsaba din naman yung mga yan, no? See, we cannot just, our law presumes good faith in everyone. All actions in good faith. Kung may bad faith kayo, that's when you come now. Yung kayong media or kayong mga tao na aggrieved. Question din ni Gabriela Party List Representative Arlene Brosas ang malaking pondo para sa military infrastructure na hindi naman aniya pangunahing pangangailangan ng mga mamamayan. Hindi Ito, magdi-disagree ako sa sinasabi. Dapat nga palakasin ang military natin. Dahil nga, kita nyo naman mga kababayan na pinupush na tayo ng China at yun, wala man lang tayong magawa, no? At ayaw naman natin ng gulo mga kababayan, pero kailangan din nating ipagtanggol ang ating bansa. Dahil nga, bawat parte ng ating bansa ay mahalaga. Paraw no, mga nakikita kababayan? ng dalawang mambabatas ang mga niline veto ng Pangulo. Pero may mga kailangan daw masagot para matiyak na constitutional ang 2025 national budget. Sabi ni Senate President Cheese Escudero, bagamat natagalan, ang mahalaga na pirmahan ang 2025 GAA bago matapos ang taon para hindi magkaroon ng reenacted budget. Ngayong pasado na aniya ang budget, dapat maipatupad agad ang mga programa ng gobyerno. Dagdag Programa ng gobyerno mga kababayan. May nakita ba kayong programa ni PBBM ngayon mga kababayan, no? Ilang taon na ba nakaupo itong si PBBM mga kababayan? May nakita ba kayong malakihang proyekto, no? So, ikumpara nyo kay PBBM at kay Duterte mga kababayan, no? Dating Pangulong Duterte, makikita natin, no? Pag-upo pa lang, drug war, grabe. Manila, sinarado at inayos yung Manila Bay. Boracay, inayos, no? Mga tulay, no? Inayos mga kababayan. Yung makikita yung mga tulay na nagagandahan, no? Ngayon, sa Cebu at iba't ibang pati pa ng bansa, proyekto pa yan ni President Duterte, mga kababayan. ni Senate Finance Committee Chair Senador Grace Poe, safeguard laban sa maling paggamit at pagdodoble ng benepisyo ang Ito, the conditional implementation of the AKAP program highlights our collective responsibility to safeguard against misuse and duplication of benefits. So, mga babayan, by refining its guidelines, we ensure that over 4 million low-income earners, including minimum wage workers and those in the informal sector, continue to receive the support they need, no? Yun ang pinupush nila na para dun daw yung AKAP, no, mga kababayan, pangdagdag daw sa mga minimum wage earners at low-income earners, mga kababayan, no? So, agree ba kayo dito sa kanilang ginagawa mga kababayan? At naniniwala ba kayo na itong pondo ay mailagay sa maayos, no? Hindi mapupunta sa kamay lang ng mga korap na politiko, mga conditional kababayan? implementation ng AKAP program. Makakatanggap pa rin ng ayuda ang low-income earners sa ilalim ng mas malinaw na guidelines ng AKAP. Siniguro rin daw ng economic team at ng PhilHealth Board na sapat ang surplus at reserve funds nila para makover ang indirect contributors at para Ito, isa pa tong PhilHealth mga kababayan, no, binabaan na itong pondo niya. Tapos mga kababayan, nagtataka tayo dahil nga
eto, halos buwan-buwan nagbabayad lahat ng mga Pilipino na nagtatrabaho, binabawasan, no? Para dito sa PhilHealth at ang laki-laki pa, no? Ng monthly na binabawas dito. Pero pagka kailangan na natin mga kababayan, no? Ay halos napakaliit lang na binibigay nilang support at benepisyo para sa atin mga kababayan. Kaya nakapagtataka kung saan napupunta, no? Itong mga pera na ito na galing naman sa bawat Pilipino. Gandahin ang benefit packages nila. Sang-ayon daw ito sa pananaw ng Kongreso na dapat gastusin muna ng PhilHealth ang standby funds nila bago humingi ng dagdag na subsidiya. Natutuwa naman si Senate Minority Leader Coco Pimentel na binawasan ng Pangulo ang kabuuang halaga ng 2025 national budget. Pero sana raw, binawasan pa ang unprogrammed appropriations at ibinalik ito sa level na unang ni-request ng Pangulo. Ang palasyo, kumpiyansa raw sa budget na pinirmahan ng Pangulo pero aminadong hindi mapipigilan ang mga batikos dito. We are confident. Oo, advance na si Executive Bersamin, no? Confident daw siya sa etong pinirmahang budget ni PBBM. But we cannot prevent. If there will be challenges that will be mounted by any quarter, who might still find this present budget as approved. So yun mga kababayan, no, grabe itong ginagawa nila mga kababayan, no. Sinigurado, sinicure nga itong AKAP, no, mga kababayan. So anong masasabi nyo dito, mga kababayan, sa dinami-dami na kailangang i-secure na pondo at budget, itong AKAP pa, controversial AKAP funding mga kababayan, no. So ano masasabi nyo dito mga kababayan, no? I-comment nyo yan sa comment section below para ating mabasa at mabasa rin ng maraming mga Pilipino na sumusubaybay sa atin mga kababayan, no? So bago na natin tapusin ang video na ito, paki-comment po mga kababayan kung taga saan kayo para malaman ko kung saan umabot ang video na ito. At yun lang mga kababayan, mag-ingat kayo lagi at hanggang sa susunod natin na video, maraming salamat sa suporta sa News Info PH.